Hi friends, alam nyo ba dahil sa social media ay usong-usong ngayon yung pag-flex ng kanilang mga kayamanan. Mga bagong kotse, yung kanilang mga bagong mga gadgets, yung mga bagong mga appliances, i-flex nila yung kanilang mga bakasyon. While there is nothing wrong with that, mahirap na ang ating pagpapahalaga at paghahanda ay tungkol lamang sa mga bagay sa buhay na ito. Pakinggan niyo po ang sabi sa Santiago Kapitulo 5, ang talata ay 1. Magsiparito kayo ngayon, kayong mayayaman, kayo'y magsitangis at magsihagulhol, dahil sa mga karalitaan ninyong sa inyo'y darating. Ang inyong mga kayamanan ay mga bulok, at ang inyong mga damit ay nginangat-ngat ng tanga. Mantakin niyo po yung sabi doon sa verse 1 kung paanong ikinumpara ng banal na kasulatan yung kanilang kayamanan sa karalitaan namang darating sa kanila. Balang araw daw yung kanilang mga kayamanan ay will be considered na bulok at yung mga damit nila ay ngangat-ngatin ng mga tanga. Ang ginto at ang pilak ay kakalawangin at ang mga kalawang na ito ay siyang magiging patotoo laban sa kanila. At gaya ng apoy na lalamunin ng inyong laman, kayo'y nagtipo ng inyong mga kayamanan sa mga huling araw. Kung tayo po ay talagang naniniwala sa mga salita ng ating Panginoong Diyos at sa banal na kasulatan, ang paraan din ng ating pamumuhay ay mai-inform nito na hindi lamang natin iniipon ng ating mga kayamanan para dito sa lupa, kundi mag-iipon tayo ng kayamanan para doon sa langit. Sa mga sumunod na talata, sa Santiago 5 ay inisa-isa ng banal na kasulatan kung paano tayo makakapag-ipon ng kayamanan hindi lamang dito sa lupa, kundi hanggang doon sa langit. Ang una ay nasa verse 7. Ang sabi ay, "Mangagtiis nga kayo mga kapatid, hanggang sa pagparito ng Panginoon. Narito inaasahan ng magsasaka ang mahalagang bunga ng lupa na may pagtitiis, hanggang sa tanggapin ang ulang maaga at huli." Inulit po yung payo na magtiis sa verse 10 and verse 11. Kunan ninyong halimbawa ng pagbabata at ng pagtitiis, mga kapatid, ang mga propeta na nagsipagsalita sa pangalan ng Panginoon. Verse 11. Narito tinatawag nating mapapalad ang nangagtitiis. Inyong nabalitaan ang pagtitiis ni Job at inyong nakita ang pinapangyari ng Panginoon. Ang paraan po pala ng pag-iimpok para doon sa langit ay matuto tayong magtiis dito sa lupa sapagkat inaasahan naman natin ang gantimpala ng Panginoon, ang pag-aani kapag ka po tayo ay dinala na ng Panginoon sa bagong langit at bagong lupa. Number 2, sa verse 12 ay ipinayo pa kung paano tayo maglalagay ng kayamanan doon sa langit. Ngunit higit sa lahat ng mga bagay, mga kapatid ko, ay huwag ninyong ipanumpa kahit ang langit, ni ang lupa, ni ang anumang ibang sumpa, kung di ang inyong oo ay maging oo, at ang inyong hindi ay maging hindi, upang kayo'y huwag mangahulog sa ilalim ng hatol. Hindi lamang po tayo tinatawag sa panahon ng pagtitiis, tinatawag din tayo sa panahon ng pagtatapat. Huwag na po tayong mangako ng kung ano-ano, kundi yung oo. Alam niyo po, madalas ang hirap sa mga Pilipino, mag-yes tayo, tapos hindi pala natin naman magagawa. Magkukumit tayo, mangangako tayo, pero hindi naman natin pupuntahan, hindi naman tayo mag-show up. Ido-drawing naman pala natin, i-Indianin pala natin yung ating mga kausap. Paraan po ng paghahanda para doon sa kayamanan na nasa langit ay yung ating mga salita ay maging matapat. Oo, hindi. Ang ibig sabihin, marunong kang tumayo sa iyong mga sinasabi. And lastly, sa verse 13, onwards pa nga ito hanggang verse 17, ay tinalakay ang tema ng pananalangin. Nagbabatabaga ang sinuman sa inyo, siya'y manalangin. Natutuwa ang sinuman, awitin niya ang mga pagpuri. Sa huling araw ay may panawagan sa atin para magtiis, para magtapat, at para damihan ang ating mga pananalangin. Kapag ka naiisip natin na kailangan pa nating dumami ang mga kayamanan dito sa lupa, ang mga properties dito sa lupa, naway mas madami ang ating pananalangin.
Naway mas dumadami ang ating pagtatapat. Naway mas dumadami ang ating pagtitiis, sapagkat ang nagtitiis hanggang sa wakas, siyang maliligtas. Alam niyo po, nauunawaan ito ni San Pablo, kaya sa unang Korinto 3:13, ganito ang kanyang ipinayo. Ang gawa ng bawat isa ay mahahayag, sapagkat ang araw ang magbubunyag nito, sapagkat ito ay mahahayag sa pamamagitan ng apoy, at ang apoy ang susubok kung anong uri ng gawain ang ginawa ng bawat isa. Yun po bang ating iniimpok, fireproof? Yung atin po bang pinaggagawa, fireproof? Sa huling araw daw po, sabi ng banal na kasulatan, ang apoy ang susubok kung ano ang ginawa ng bawat isa. Nawa po, hindi lamang kayo nag-impok ng mga susunugin lamang, ng mga bagay na magiging abo lamang, kundi mag-iimpok tayo ng mga bagay na makalangit at gagamitin natin anumang pagpapala sa ikalalawak ng gawain ng ating Panginoon at sa ikaluluwalhati ng Kanyang banal na pangalan. Kasi now, we can live God's Word in this world.